Status ko, naka-finish engine. Okay. Ngayon, ang unang part kasi ng function test nyo, naka-finish engine kayo, hindi kayo tumatakbo. Ngayon, saan nyo makikita sir yung taco function test? Pupunta kayo ng maintenance, function test na submenu, sa tab kayo ng taco. Dito kasi sir yung maintenance function test ng HCO para bukas sa topic natin ito ng hapon. Pag may pinalitan kayong injector, PIBA, exhaust valve, ito ang gagamitin nyo, yung HCO function test. Pagka may maintenance naman kayo sa engine-driven pump nyo, sa MEB wala kayong engine-driven pump, pero sa MEC may engine-driven pump kayo, kaya magpa-function test kayo. Ito naman sir, pag may problema kayo sa telegraph or may a-adjustin kayo sa telegraph. Pero since ang topic natin ay taco, dito tayo sa function test ng taco. Pwede rin ito sir sa MOPA, parehas na page. Maintenance, menu, system view, IO na function test na submenu, then sa tab sir ng tapo. Ay, sorry. Okay, man. Ngayon, kailangan naka-chip level kayo. Bakit? Pag naka-operator level kasi kayo, makita nyo yung start button ko sa taco function test. Ano to? 2D o 3D? 2D. Hindi nyo to ma-access. Gamitin ko sir yung mouse, at least nakikita nyo sir kung saan pumupunta yung aking cursor. Ngayon, tignan nyo sir, pag nilipat ko ito sa chip level, Bravo, Alpha, Delta, Oscar, India, Tango, Enter. Anong nangyari sa start button ko sa preparation? Naging 3D siya. So may access, may access ako. Ngayon, click natin sir yung start. Ang instruction sir ng taco function test, nasa loob na ng MOP nyo. So sundan nyo lang. Pero wag nyo pangungunahan. Sundan nyo lang. Although alam pong makakabisado nyo rin ito, ang suggestion ko palagi, sundan nyo lang palagi. Basahin nyo ng 3 beses, sundan nyo lang, huwag nyo siyang pangunahan. Ngayon, sabi niya rito, sa preparation sa ng taco function test, an assistant is standing by the turning wheel. Kailangan kung sino man yung utusan nyo sa flywheel, sa kagaya sa akin, si third engineer ang naka-duty noon, so siya yung assign namin sa may flywheel. Pero kailangan may maayos siyang radyo, na may maayos na battery dahil ang function test nasa loob ng control room. Siya kasi sa rin mag-ooperate ng flywheel. Yung turning wheel, ang term na turning wheel dito, flywheel yan. Turning gear ng flywheel yan. Click done pag may tao na kayo doon. So matatapos pa lang natin sa preparation pa lang. Sabi niya dito, test of taco signal. Click nyo yung start button. Sabi niya dito, turn engine to 2 degrees before top dead center. Pag sinabi niyong top dead center ng cylinder number 1, that is 0 degrees. Ngayon, 0 or 360 degrees, iisa lang yan. 0 or 360 degrees. Kaya pag sinabi niyang turn engine to 2 degrees before, ibig sabihin before 360, ano ang reading nyo dapat sa flywheel nyo? 358. Okay. So, click nyo sir yung support dito, yung details. Then, itatawag nyo sir sa tawag ba to sa turning gear. Kung sino man yan doon, kumari sa amin si turning engineer doon. Third, pakilagay yung flywheel sa 3, 5, 2. Pag sinabi ko kasi sa 358, may hirap maintindihan eh. Kaya 3, 5, 2. 3, 5, 2. Ahead direction. Hindi kayo pwede sa mag-astern. Ahead direction ng flywheel 358. 3, 5, 2. Malapit na. Ngayon, kung nasa control room kayo sir, tinatawag-tawagan nyo sir yung nasa flywheel, kung malapit na rin sila yung sa may flywheel. Ngayon, patingin nga sir, 358 ba tayo? Ayan, 358. Okay. I-close ko to sir, gamitin ko tong mouse para makita nyo, 358. Ngayon sir, ang sabi niya dito, sa reference value natin, cylinder number 1 to, maintenance, CCU number 1. Ang sabi niya, ang reference value, ang angle encoder A sir, false. Ang angle encoder B, false. Patayin ko nga muna ito mga ito. Para hindi tayo nalilito. Ngayon, saan nyo makikita sir yung test value nito? Pumunta kayo sa CCU number 1, di ba yung 40 saka 41, marker master A, marker master to saka marker slave to. Ang reading nito, false. So confirm. Angle encoder A ko, false. Angle encoder B sir, ito sir yung unang dalawang marker master saka marker slave niya, false. So yung test value ko saka reference value ko parehas. Click done. Ang sabi niya sir, reboot CCUs and ECUs.
Ngayon, di ba tinuruan ko kayo sir na meron tayong reset button sa pang MPC. Hindi nyo kailangan gamitin nyo. Ang gamitin nyo, itong reboot button na to. Pag clinic ko tong reboot button nito sir, lahat ng CCUs na 6 at 2 ECU, magiging orange ang ilaw ng lead light nila. Tingnan nyo sir. Puntahan nyo. Oh, punta sir. Ayan o. Saka 2 ECU. Gobyerno? Ay, sorry. Gobyerno. Governor yung ECU. Ayun, salamat po. Ayun. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo dito sir, hintayin nyo sir na itong mga lead light nyo maging green muna. Okay na. Sa actual na barko sir, approximately mga 10 to 15 minutes ito. Pero dito sa training center, 3 to 5 minutes lang kami. 3 to 5 minutes lang kami. Bakit sir? Yes. Saka, kung Training kung purposes. Sa actual na barko kasi sir, matapos nyo ng maaga, 6 months pa rin yung natapusin nyo. Dito sir, kailangan natin targetin ng 4:30. Hoy! Alas 5 na pala! Wag muna nyo munang i-okay yan, boss. Ay, wag muna kayo pumunta dyan sa susunod. Lahat muna ng mga to sir, ng mga MPC nyo sir sa maintenance system nyo, hintayin nyo muna siya sir na maging active. Okay. Hintayin muna natin silang maging active. 3 minutes. Wala pa namang 3 minutes. Pero sa actual na barko mga 10 to 15 minutes ito. Dito 3 to 5 minutes lang kami. Dahil kailangan nating targetin sir yung sa likod na lang ng Philippine Women's University sir. Meron Yun, healthy na. yung inaapakan sa Active na. likod, yan yung gusto. Huwag muna kayong pumunta sa function test. Punta muna kayo ng alarms. Lahat ng alarma nito sir, i-acknowledge nyo. Acknowledge nyo lahat ng alarma nito. Mas marami kayong alarma sa isang page, nasa 100 plus kayo. Kaya yung all kasi niya sir, per page lang yan. Assuming na acknowledge nyo lahat ng alarma, may naiwan ng taco alignment error dito or any taco alarm, okay lang yan. Hindi pa kasi kayo tapos ng function test. Okay, dahil babalik-balik yan, intermittent. So wala na akong alarma dito, yung slowdown alarm ko, cause reset ko sir. Long press or kahit kung hindi long press, dalawang magkasunod na pindot. Then balik tayo sir sa maintenance function test ng taco. Nakita niyo yung reboot CCUs and ECUs, okay na tayo. Okay. Ang next na topic naman natin ngayon sir, number 3, turn engine in ahead direction to 2 degrees after top dead center. Kung kanina, before top dead center. Ngayon naman, after top dead center. So balik muna ako doon. Kung sino man ang nasa playlist sir, tawagan nyo, turn 2 degrees after top dead center. Dito operate siya. Pag sumobra, tawag sa kanya ng ahead pa rin. na, jag na lang, ganyan. Dahil, kunwari, lumampas ako kahit 1 degree. Hindi ko pwede balik ulit ng isang complete revolution. Ang problema kasi sa akin, kaya nagtampo yung segundo ko kay tercero. Bakit hindi siya pwedeng mag-astern, sir? Yung turning gear nyo, sa kayo may play yan. Kaya kailangan isang direction lang yan. So, kailangan sa hindi ako, kunwari, sinadya ko lang sana na lumampas ako para may pakita ko sa inyo na ahead direction lang tayo, hindi kayo pwedeng mag-astern. Kaya kunwari, lumampas kayo sa target nyo, isang complete revolution ulit yun. Balik kayo sa 2 degrees. Kaya kailangan kung sino man nasa loob ng control room, tinatawag-tawagan din sa yung nasa. Oo. Na. 340 sir. 355. 357, 358. Malapit na dito. Up, 0. 1. Pitik. Go na sir. Up. 2 degrees ba, sir? Okay, 2 degrees. Ayan, sige sir, paki-close mo na yan, sir. Sige, Close. hindi budget. Ay, nag 1 degree ako. Sige lang, ipa nyo, close mo, sir. Kahit mouse na lang, sir, yan. Ay, sige, kahit yan pwede. Then, yung reference value ko, teka lang, balik ulit ako sa True, CCU number 1. false, false, Ang false. sabi niya dito sir, yung angle encoder A ko daw, dapat sa reference value ko, true false. Yung angle encoder B ko, false false. Tignan nyo sir dito sir, yung angle encoder A ko. Diba true false siya sir, sa yung marker master saka marker slave, true false siya. Yung angle encoder B ko naman, false false. So tama ito. Click down. Yan. Okay. Any volunteer sir, 47 degrees daw in ahead direction. 47 degrees. Yun ang mga volunteer sir. Ahead direction. Dito lang ako. 47. Kayo na bahala mag-operate dyan. Pero ito ako kayo gagana. Up. Up. 26, 28. 4. 4. 5.
6, pitik lang, pitik. Check, check. Di ba, Hop, sir? hop. Yan, pwede na yan. X muna sir, X. Gusto ko na, sir. Okay, X muna sir, X muna. Okay, isipin nyo na lang sir na parehas na 47. Yung reference value sir, true false. Yung True false, ang true galing false. A, true false. Ang galing encoder B, true false. Okay. Is the reference value and true false value parehas sir? Yes, sir. Tama, sir. Yan. Double, Click that sir. Done. Then, pakibasa sir yung susunod na instruction. Turn engine in ahead direction to 92 degrees. Dito. Diba saya sir, diba? 76. 76. 86, 88, 89, 90, pitik-pitik, 91, 90, 92. 91, Okay. 92. Done. Paki-close nyo. Kunwari na lang, parehas ang 92. Okay, Yung reference done. value ba sa test value parehas True, sir? true, true, false. Correct, sir. Click that. True, 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 false. Done. Okay, last instruction. Before tayo pumunta sa... Turn the engine in ahead direction to 137 degrees. 137. Pakiclick yung details button sir para makita natin. Details button. Details button. Yan, 137. 137. Pero just imagine kung ganun kalaki kagaya ng flywheel ko sa Talaga na. Hop! 134, Pitik-pitik. Mas laki nyo. 135, Pintuan kasi yung white. 136. lang. Oh! Hop. Sapa punti, pitik lang. Pitik. Hop. Okay. Okay. Is the test value sa reference True, value? true. True, true. True, true. Tama, sir. Okay. Ayun. Done, sir. Done. Done. Yan. Sir, upo muna kayo. May papaliwanag ako ulit. Okay. Ginto. As per instruction manual. Fine adjustment. Pakita ko muna sa iyo. Fine adjustment. Maniwala ka sa akin. Kailangan kasi sa actual na instruction manual, hindi ka ito sa nakalagay dito talaga. 50% engine load. Ayan sa nakalagay sa 50% engine load kayo. So, nung matapos itong first part na nangyari sa amin sa function test namin, nung matapos na sa yung first part namin, saka yung second part namin, tinawagan ko ngayon si Pastor, sabi ko kay Segundo, dahil may instruction naman sa technical department about sa amin. Di ba sa amin kasi since nasa Ancorahe kami sa Rotterdam at alam ng agent namin, may instruction na yung kumpanya namin na yung agent namin magpaalam sa authority. Hindi naman kayo makakaalis kasi ng Anchorage sir na walang permiso sa authority sir eh. So yung agent namin, sinabihan hihingi na siya ng permit sa authority sir na may testing kaming gagawin. Wala siya sinabi na may problema kami sa Anchorage. Sinabi niya may testing lang daw kaming gagawin, aalis kami ng 4 hours sa Anchorage para magawa lang namin ito. Batay yung agent namin. So natapos namin yung first part and second part ng function test, tinawagan ko na yung bridge na bridge, prepare for 1 hour notice for departure. Tapos na namin yung first part ng function test ng angle encoder. Doon na kami pupunta sa next part na to. Pero kailangan, yung setting of fine adjustment parameters sir, gagamit kayo sa ng PMI computer. Ng PMI computer. From monitoring, lilipat kayo ng maintenance at gagamitin nyo itong perform DDC calibration. Ngayon, before ko pinunin niya sir, i-ready ko muna yung makina. Pero hindi ko na sir, isa-isahin yung 1 hour notice natin sir. Kaya ang sabi ko sa inyo, 1 oras pa tayo dahil 1 hour notice. In reality, ito sir, hindi kayo aabutin sir na 10 minuto nito. Mas matagal pa yung 1 hour notice niya sa pag-heat up ng angkor kaysa sa dito. Pero kailangan i-stabilize niyo yung takbo ng makina niyo at 50% engine load as per instruction manual. Bakit sir? May isa akong chief engineer dito sir na nagsabi sa akin na hindi daw nila ginawa sa 50% engine load. Dead slow ahead lang ang ginawa nila. But in reality sir, sa akin, maaaring gumana. Pero yun ang nakalagay sa instruction manual eh. Dapat yun ang masusunod. Instruction manual tayo. Nagkataon sa amin sir na may technician kami. Kaya kung ano yung sinabi ng technician, yun ang nasunod pa. And kaya ko naman i-relay sa inyo to dahil na-experience ko siya. Although nag-assist talaga si Elec sa kasi si Gondo, normally dadaan pa rin ang dadaan sa chief engineer lahat ng report. Tama ba sir, no? Pero magaling sir yung Grego na yun, technician na yun, gano'n.
Ang nakalagay doon sa report ko, 8 o'clock siya nagsimula. Umuwi siya ng tutang makina, sir. So, normally, sisimplihan ko lang sa normally, pag 1 hour notice tayo sa may checklist naman tayo, magdadagdag tayo ng isang generator kung mag-isa yung generator natin. Pag dalawa na yung generator natin, sir, sabihin natin sa grid, sir, na pwede nyo nilang pigutin sa yung standby button para yung auxiliary system natin, sir, XPS unit natin, saka yung auxiliary blower ng main engine, tatakbo na automatic. Okay. Pag pinindot yung standby button, sir, ang unang tatakbo talaga niyan, yung main engine auxiliary blower number 1. After 5 to 6 seconds, sir, tatakbo yung motor-driven XPS pump number 1 yun. After 5 to 6 seconds, sir, tatakbo naman, sir, yung motor-driven XPS pump number 2 nyo. Yan, nakita nyo, sir. After 5 to 6 seconds, sir, tatakbo naman yung main engine auxiliary blower number 2 nyo. Ngayon, pag meron na kayong hydraulic pressure, sir, na 220 bars, punta kayo sa ng cylinder lubrication, preload button. Magiging active to preload button nyo. Pag umabot ng hydraulic pressure nyo ng 220. Bakit kailangan nyo ng hydraulic pressure, sir, sa cylinder lubrication nyo? Sa electronic engine nyo kasi, sir, ang alpha lubricator nyo nakakonect sa inyong ECU. Ano ang nag-active, ano ang pumalit, sir, sa camshaft nyo? Hydraulic. Kaya kailangan niya ng hydraulic pressure para magamit nyo sa yung preload button. Assuming hindi nyo pa pinipindot to, naging active siya, magbibigay na to ng 20 pulses. Automatic yun, kahit hindi nyo pa pinipindot yung preload. Engage nyo yung turning gear nyo, sir. Engage nyo yung turning gear nyo. Pagka-engage nyo yung turning gear nyo, sir, paikutin nyo yung turning gear, sir, ng 1 complete revolution. Then pwede pa kayo magdagdag ng mga 2 o 3 ng preload. Basta 1 complete revolution ng turning gear. Normally, ganoon naman talaga ang minimum natin, di ba? Assuming na lang na nakapag 1 complete revolution na kayo sa ng flywheel nyo, yung turning gear na sabi ko ng flywheel nyo, then nakapag preload kayo ng 2-3 beses, walang problema. Pero bawat pindot ng preload, sir, 20 lang. Di ba sa alpha lubricator sa conventional engine, correct me if I'm wrong, bawat pindot na ng preload, 40. Dito, 20 lang. Mas matipid daw siya. Pero wala naman sila sinabing kahit ilang pindot eh. Ngayon, kunwari nakapag-complete revolution na tayo, disengage na yung turning gear nyo. Pagka-disengage ng turning gear nyo, sir, buksan nyo na yung mga hangin nyo. Sir, tinuro ko naman sa inyo kanina, mag-airblow kayo using slow turning para makatipid kayo sa hangin. Ang importante dyan, sir, hindi naman kasi, sir, yung RPM, ang importante yung tunog nyo. Kailangan, sir, maririnig mo na anin yan. Yung iba kasi, sir, nakabase na sila, sir, sa RPM. Pero sa akin, hindi ako nakabase sa RPM. Nakabase ako sa tunog. Dahil kunwari, pinapakinggan mo yan. At ang bilang mo 5. Tapos, parang may pagitan. Tapos nagdagdag. Parang 6. Hindi. May rhythm yan, sir, eh. May rhythm yan, eh. 5 lang naririnig ko, eh. Hindi, sabi, sir, hindi, 6. Sobra pa nga sa 6, sir, eh. Nasa tayo, RPM na tayo. Hindi, nyo! Sinarado lang namin, sir, yung patay. Hindi naman naman para mapalitan sa puerto. Eh, bakit hindi nyo pinalitan? Nakalimutan namin, sir. Bakit importante yung tunog? Dahil alam nyo na may lumabas sa indicator cap, makikita nyo kung hangin lang. Or may kasamang tubig, or may kasamang fuel. Remember, ang liquid kasi, sir, is not compressible. Pag may tubig na lumabas yan, may liquid kayo sa jacket. Pag may fuel na lumabas yan, may liquid kayo, sir, sa fuel, sa injector nyo. Assuming okay naman ang lahat, nakapag-airblow na kayo, isarado nyo ngayon yung turning gear nyo, ilipat nyo, sir, sa auto, mag-testing kayo ng ahead sa astern. Pinakita ko naman ito sa inyo kanina, sir, ano? No. Pag nakapag-testing na kayo ng ahead sa astern, sir, itawag nyo sa bridge, lipat nyo na ngayon sa bridge control. Okay. Remember, pag nasa bridge control kayo, kung may chewy kayo, ito nagiging limiter niya. Kaya nakikita niya speed limit dito. Kaya pag ito nakasiro, mag-ahead man or mag-astern yung converter, hindi siya tatakbo. Ibang chip engineer, sabi ko kahapon, pag maneuvering, naka-full ahead lang siya. Noong panahon ko, hindi lang ako sa full ahead, sir. Nasa 85% MCR ako dati. Pero sa ngayon kasi, sir, hindi ko na ito magagawa sa bagong mga setup ngayon. Iba yung mga shop fully kasi, sir, 75% engine load na lang sila. Kaya siguro, hanggang doon na lang. Okay, basta ako, sir, may nakalagay na akong limit dito, hanggang dito na lang sila. Ngayon, pag lumampas sila dito, sinasabihan ko si segundo, si tercero, tawagan ako pag gusto nila mag-request ng mas mataas. So, pagkatapos niya ilipat sa bridge control, sir, i-testing naman nila ahead sa ka-astern ulit. Then, after mag-testing ng ahead sa ka-astern, pwede silang tumakbo.
Okay. Ang kailangan ko daw sir ay 50% engine load. So kung makikita yung 50% engine load, dito ko po siya makikita. Kung makikita nyo dito sir, makikita nyo dito sa starting ng ahead, mapapansin nyo ang set point ko ay 45, pero ang actual ko 45 din. Pero ang request ng brakes, 35. Di ba? Dark blue values, actual values. Light blue values, set point or engine control system values. Pero after nyo mag-stabilize, plus time delay, bumabalik siya sa 35. Yung sabi ko nga sa inyo kahapon, di ba yung ginagawa natin parang sa engine side console natin, emergency maneuvering, nilalampasan natin. Ako, alignment error. Para kumaga. Sige. Hindi na ginagawa niya, nakaprogram na nga lang siya. Kulang Then pa. slow to slow sir, wala kayong loading program. Kailangan fine adjustment. Slow to half sir, wala kayong loading program. Half to full sir, wala kayong loading program. Pero from full to navigational full, may loading program kayo. Pero hindi ko na siya ilalagay sa navigational full. Bakit? Kailangan ko lang 50% engine load. Ang full ahead nyo, approximately 50% engine load yan ng main engine nyo. Ang full ahead nyo. Okay? Hintayin lang natin sa mag 50% engine load. Ngayon, nakita nyo sir, naalarmahan uli ako ng taco alignment error. Ang sabi ko, normal ito. Hanggang hindi nyo matapos yung taco function test mo. Babalik-balik yan, intermittent yan. Minsan after 2 weeks, minsan after 1 week, minsan pinabukasan. Pero naka-align naman siya. Ibig sabihin, pag gano'n ang nangyari sir, nakapag-align sila, physical alignment, yung 1 to 9 na tinuro ko. Hindi nila natapos yung number 10 na taco function test. Okay. Nasaan na ba ako? Okay. Sir, nasa 50% engine load na ako. I-assume ko na lang na steady na tayo sa 50% engine load. Punta mga tayo dito sa galit. Pero di ko ako magpaliwanag dito. Ito sir yung PMI computer natin. Ngayon sa PMI computer natin, dalawa kasi ang program nito. PMI sa Cocos. Pero dito tayo sa PMI program. Ngayon, normally kasi sa barko, nandito tayo sa reading ng key values na to. Sa reading natin dito ng PI, PCOM, PMAX, or minsan nandito tayo sa balance na to. Ngayon, dito sa training center sir, nakasimulate na silindro namin, iisa lang sir yung reading ko dito dahil yun ang nakasimulate na silindro ko. Pero sa actual na barko, dapat kung 6 ang silindro nyo, 6 yan. Parang ganito ang itsura nyo sa actual na barko. Hindi itong monitoring page na to. Doon tayo sir sa maintenance page. Sa maintenance page sir, may 5 kayong pagpipilian dito. Itong calibrate the online sensor sir, ginagamit nyo to pag magka-calibrate kayo ng online sensor or fixed sensors nyo. Run wizard siya. Perform a manual measurement. Ito naman ginagamit nyo ito sir. Kunwari, kukuha kayo ng performance pero offline kayo. Or may isa kayong sensor sir na hindi gumagana. Perform manual measurement, run wizard kayo. Ang kailangan nyo sa taco function test sir ay ito. Perform KDC calibration sa view configuration parameters for the engine control system. Run wizard kayo dito. Ito namang view configuration parameters for the engine control system. Sabay itong kinukuha ng perform PDC calibration nyo. Result ito ng run wizard nyo ng perform PDC calibration. Itong dalawa ang kailangan nyo. Pero yung isa, run wizard. Ito, result lang. Kaya open ang nakalagay dito, hindi run wizard. Kayo dyan sir, okay lang ba kayo dyan? Ngayon, ito namang backup sir, ito yung ginagamit nyo pang backup sir ng data ng PMI Cocos nyo. Normally ito, pag nag-backup kayo, nagba-backup lang siya sir dito sa loob ng CPU ng PMI computer nyo. Ang suggestion ko sir is that pag nag-backup kayo, ilipat nyo yung backup o kumuha kayo ng copy sa ibang USB. Bakit? Pag kasi nasira itong CPU ng inyong PMI computer, pati yung backup nyo masisira. Pero dito tayo sir sa perform PDC calibration. Ngayon sir, sa perform PD, nakikita nyo ba lahat sir? Okay. Ngayon, nakita nyo itong perform PDC calibration nito sir, i-click nyo lang sir yung run wizard. Pag click nyo yung run wizard sir, susundan nyo lang ito. Ngayon, ang sabi niya dito, please select the method. May automatic sa manual. Ang pipiliin nyo sir, automatic. Ang manual, pipiliin nyo to pag offline kayo. Pero pag online kayo, in recommended sir, automatic kayo, then click next. Hindi kompleto yung program namin dito sir, kaya ipapaliwanag ko na lang sir sa computer. Pero ito yan yung pupuntahan nyo. Okay sir, doon muna tayo. Click nyo itong start before kayo pumunta sa PMI o diagram nyo. Remember to click start sir. Pag nasa 50% engine load na kayo sir don't forget to click start then perform PMI computer sa PMI computer nyo. Ngayon, dito ko na lang ipapaliwanag yan sa dahil hindi kompleto yung PMI computer na sir.
Pagka-click mo ng RAM result, sir, tatanungin niya kayo kung anong method ang gagamitin niyo, automatic or manual. Automatic, sir, pag online kayo. Pag manual, offline kayo. Pero normally, automatic naman kayo dahil lahat naman naka-online na eh. Pero, sad to say, may iba pa rin kumpanya sa na offline. No choice kayo pag offline kayo, manual ang gagamitin niyo. Okay? Assuming sa click natin yung automatic, click nyo sa next, yung pinakita ko sa inyo, pero hindi kasi pwede yung program namin. Pagka-click nyo ng next, sir, you have to ensure muna na ang engine load nyo ay 50% engine load. Yung pinakita ko sa engine load tayo na schedule. Pag-ensure na kayo, sir, na 50% engine load na schedule kayo, may nakalagay dito, sir, na show details. Pag click nyo itong show details, sir, lalabas ito. Pag click nyo high details, babalik ulit siya ng ganyan. So, gagawin nyo show details na para makita nyo lahat to. Okay? 100, sir, ganito makikita yung reading. Yan ang naka-check silang lahat. Ngayon, pag may problema, pag ito lang makikita nyo, normally wala namang problema eh, pag umabot na siya ng 100%. Pag may problema, sasabihin niya rin yung problema, kagaya dito. Hindi niya aabutin yung 100%, isasabi na siya ng problema. Pero remember, wala kayong ginalaw sa injection timing nyo. Basta tako lang tayo eh. So wala ito ng PCOM sa P-max nyo. Ang importante sa kanya sa yung PCOM nyo. Dahil para sa engine control system, sir, ang PCOM nyo, compression pressure nyo, sir, yan ang kanyang top dead center para sa lahat ng silindro niya. Ipaliwanag ko muna. Yan ang sir, PCOM is equivalent sa top dead center ng lahat ng silindro nyo. Ipaliwanag ko muna kung bakit. Di ba ang sa inyo, ang engine control system, sir, is a computer program. Wala siyang sariling mata, kamay o paa para i-check, sir, kung naka-open o naka-close yung valvula. O gumagana, sir, yung exhaust valve niya. Saan siya umaasa, sir? Sa mga limit switch niya o sensor. Pag nag-engage ka ng turning gear o disengage ka ng turning gear, saan siya nagbabase, sir? Limit switch niya. Pag nagsarado ka, sir, ng valvula, as human, alam mo sarado na. Pero pag hindi nag-click, sir, yung limit switch niya, iniisip niya, hindi pa yung sarado. Kaya ina-adjust natin, di ba? Ngayon, ang top dead center niya, i-control niya. As human, di ba, hindi control system program siya. Pero as human, anong ginagawa natin para i-check natin yung top dead center natin? Mag-turning gear tayo, ilagay natin yung cylinder number 1 sa top dead center, kita natin na yung indicator naka-top dead center. Yung pinakita ko yung proper way ng top dead center kanina, kinuha ko yung pin gauge, tinap dead center natin yung actual na cylinder number 1. Tao tayo eh, may kamay tayo, may mata tayo, may paa tayo. Pero sa kanya, ang engine control system, wala siyang mata, kamay o paa. Paano nyo malalaman yung top dead center ng kanyang bawat silindro? Ang gagawin niya, kukuha siya ng performance, pero pick-up lang ang kailangan niya. Imagine nyo sa lahat, ito yung cylinder number 1 nyo, sarado ang exhaust valve nyo. I repeat, cylinder number 1 nyo, sarado ang exhaust valve nyo. Sino-supercharge natin sa ng hangin yung silindro natin. Anong mangyari sa sino-supercharge natin ng hangin? Iko-compress sa ng piston. Okay? Habang kino-compress niya yung hangin, ano nangyayari sa hangin sa tumataas ang pressure, tumataas ang temperature. Yung pinakamataas sir, na compression pressure niya, hindi kasama fuel injection dahil pag may fuel injection, P-max na yun. Yung pag naka-top dead center yung piston nyo, ibig sabihin, naka-compress talaga yung hangin doon. Yung highest compression pressure nyo, yan ang top dead center niya. Yan yung pick-up niya, yan din yung top dead center niya. Wala pang fuel dyan dahil pag fuel, P-max na ngayon. Ngayon, bakit dito sa ang reading niya, parang rainbow ang reading niya? Ganito kasi yan, bakit parang rainbow yung reading niya? Yes sir. Tingnan nyo dito sir, ang naka-check kasi dito, from cylinder number 1 to number 6. Pero kung ang naka-check dyan sir, kaya parang rainbow yan. Pero kung ang naka-check dyan sir ay cylinder number 1 lang, blue lang yan. Pag number 2, red lang. Pag number 3, green lang. Pag bakit ko sinasabi to, hindi lahat naka-experience pa kasi. Ngayon, pwede rin ganito sir. Pero pag pinagsama-sama mo, para siyang rainbow. Kaya dito sir, kaya dito, ang reading niya dito ay parang rainbow dahil ang top dead center na kinukuha niya, top dead center ng lahat ng silindro niya. Pero ang pick-up niya is equivalent sa top dead center niya. Don't forget to click save. Don't forget to click save. Pag nakapag-save na kayo, assuming na lang nagawa natin yung perform PMIO diagram natin as yung paliwanag ko. Agree kayo? Yes, sir. Click done.
Remember sa at 50% engine load. Okay? 50% engine load. Ngayon, ganito yan. Minimum speed requirement for valid measurement for delta taco B, sabi niya dito, must be greater than 8.9 RPM. Nasa 50% engine load ako. Nasa 72 RPM ako. Is 72 RPM sir greater than 8.9? Yes, sir. Huwag niyong i-memorize sir yung 8.9. Bakit sir? Magkakaiba kasi kayo sir ng MCR sa actual na barko. For example sir, dito sa instruction manual ko dito, kaya ko sinabi sa inyo. Tingnan nyo sir, ang hiningi niya dito is greater than 46 RPM. Mas maliit ito na makina. Pag maliit kasi na makina, mas mabilis. Di ba sir? Tingnan nyo sir, 50% engine load sila, 95.6 yung RPM niya. Is 95.6 greater than 46 RPM? Yes, sir. Yes sir. Diba? Dito naman sa akin, ang hinihingi niya, 8.9 lang. Is 72.1 greater than 8.9? Yes, sir. Ngayon naman, maximum delta taco B maximum measurement. Ibig sabihin between 2 ang encoder. Ito yung delta B. Ang reading niya daw dapat ay between 1.0 and positive 1.0. Nasa negative 0.49 ako. Pasok ba ako sir sa reference ko? Yes, sir. Hindi po sir. Ha? Ha? Tama. Ito sa training center sir, allowed ito. Sir, ito sa training center allowed ito. Bakit? Nung nag-physical alignment tayo, sabi ko yung flywheel ko, ganito lang kaliit. Yung bawat guhit ko, ang hirap i-align. Pero sa actual na barko, ang laki ng flywheel nyo, bawat guhit nyo, halos 1 inch. Mas mahirap mag-align dito sa actual na barko. Sa actual na barko, may turning gear kayo. Sa bawat guhit sa ng flywheel nyo, ang lalaki ng differential. Sa actual na barko, ito ang kuha nyo sa ang tatapitin nyo. Tip, the value should be preferably between negative 0.25 and positive 0.25. If the value is not acceptable, then abort the test. Abort nyo, para nyo yung makina, balik kayo sa angle encoder, physical alignment ulit kayo na ginawa natin ng 1 to 9. Okay. Kailangan ang target nyo, hindi lalampas sir ng negative 0.25 hanggang positive 0.25. Nakita nyo, negative 48 tayo. Sa actual na barko, sorry. Pero sa training center, okay na. Okay na. Yes, sir. Okay na. Ang target ko, 435, 30 na. Sobra-sobra na to. Pero sir, ito ang tandaan na sa actual na barko. Sa training center, mahirap to. Pero sa actual na barko, gaya na may 0.48 ito. Aba, 0.01 na lang. Alarma ka na uli. Am I correct, sir? Di ba? Yung pinakita ko sa inyo yung instruction ng alarma kanina. For training purposes, sir, accept ko na to. For training purposes. Pero sa actual na barko, ito ang target niyo po. Pang-survive. Pero hindi pwede yan, sir. Abort talaga kayo. Alam niyo naman yung gagawin niyo sa physical alignment niya, tinuro ko na sa inyo. Okay? Accept ko na, sir, ha? Sir. For training purposes. Okay. Sabi niya dito, enter trig offset ahead and setting of the engine control system parameters. Balik ulit tayo dito, sir. Balik tayo ulit dito. Di ba ang sabi ko sa inyo kanina, itong perform PDC calibration run wizard at itong view configuration parameters for the engine control system, ito yung kailangan yung dalawa. Pero itong isang to, result lang ito ng run wizard ng PDC calibration. Kaya ang nakalagay dito, napansin nyo, run wizard, ito open lang dahil result lang siya nito. Click nyo sir, open. Pagka open nyo sir, hanapin nyo tong 3A offset ahead. Remember the sign. If it's positive, positive. If it's negative, negative. Last week sir, ang nakuha nila ay sa advance yan, negative 0.30. Yan ang i-input nyo. Pero sa atin, ang i-input natin na reading ay negative 0.04. So ang gagawin ko, pupunta muna ako sa alarm sa list. Tapos plus or minus. Yan. Remember sa kagaya sa barko ko, ang nakuha ng reading ng technician ko, positive 0.02. So dito sa current value, ilalagay nyo sa new value siya. Ito yung current value, ito yung new value. Ngayon, ang reading ko ngayon sir ay negative 0.04. Dapat ito ang ilalagay natin. Okay? Ngayon, ilalagay ko muna sa 00. Sino mag-volunteer sir na i-click itong new value gawing, ano ba yung nakalagay sir? Negative 0.04. Then click enter. Pag click nyo yung enter, lahat ng taco alignment error nyo sir, mawawala na yan. Hindi na siya magiging intermittent unless na misalign ulit kayo. Sino mag-volunteer sir? Negative 0.04 sa new value.
Kahit sino, para matapos tayo. 0.04. Okay, click enter, sir. 0.04. Tama, tama. Ayun, totoo. Okay. Tama, parehas, sir. Tama, oo. Yes, sir. Enter, sir. 0.04 yun. Tama yan, sir. Tama. Yung tama. Sir. Ito, sir. Okay, click enter, sir. Joke lang. Okay, click enter. Tignan nyo, sir, yung taco alignment error nyo na alarma na intermittent kanina na pabalik-balik. Unti-unti na yan, sir, mag-reset. Anim na lang, sir. Tignan nyo, sir. Hindi na yan babalik. Yun. Hindi na yan babalik, sir. Hindi na siya magiging intermittent alarm. Unless, ma-misalign uli kayo ng 0.5. Okay ba tayo, sir? Okay. So, Thank tingin ko, sir, sobra na to. Pagod na ako. Bukas na uli. Sulit, sir. Sulit. Thank you. Nasaan na, sir, yung Sulit. Si sir. Si sir, gusto mo compare sa yung experience ko sa experience ni sir? Ha?